araw, samahan nyo kami pumunta ng Hagonoy kasi kaarawan ni tita. Kung tayo nakapunta doon, dumating naman tong PLDT. Sa wakas nga, naikabit na. Din talaga natin mga mare to inantay kasi kailangan natin to lalo na pag nag-upload tayo ng mga video. Sa wakas nga, natapos na kaya naman pumunta na kami ng Hagonoy. Sumakay lang pala kami ng tricycle. Tingnan nyo naman mga mare, ang sarap ng hangin. May talaga ditong palisdaan sa madadaanan natin bago tayo makarating kila tita. At sa wakas nga, nakarating na tayo. Lang pala ako ng mga bila o mga mare, hindi na nga natin na-videohan kasi pinadiretso ko na rin dito. Syempre may bago ba, lagi naman may tubig dito. Ang hirap nga ng sitwasyon nila Eto na nga, nakarating na tayo mga mare. Naman ayan, pumasok na tayo mga mare sa kanyang palasyo. Kompleto pala tayo ngayon. Nga si tati walang gala kaya nakasama siya. Pagdating nga namin, eto si tita busy, akala mo hindi niya birthday. Nagulat pa nga kami yung tangke nahulog pero buti na lang walang laman. At eto nga yung simple celebration ng kaarawan ni tita. Ito pala mga mare yung naibigay ko mga bila-bilao. Kahit papano nakapagbigay tayo, salamat sa Diyos. Kuman lang kasi may maalala siya sa kaarawan niya na kahit papano may handa siya na hindi niya naranasan ng mga bata pa sila. Bata pa lang sila, kailangan na magtrabaho noon. Dahil sa hirap ng buhay. At eto nga, binuksan na namin pagdating namin. Grabe lang mga mare, hindi pa kami kumakain, natatakam na kami kasi ang sasarap. Tingnan niyo naman yung itsura. Ito nga si Simon nasa likod ng tito niya at kumakain naman si pangit ng puto. Ito nga, binuhat din nila matatay kasi nga syempre para naman kahit papano ay hindi siya mainip, lagi siya nakahiga. Minsan lang di talaga siya makaupo sa wheelchair kasi mabigat pa rin si tito ang magbubuhat. Kaya naman sa wakas ngayon nakaupo siya kahit papano. Kaya nga sa sobrang abala ngayon lang pa siya nakapagsuklay. Sana nga nagustuhan niya yung kahit papano simpleng celebration ng birthday niya. Tuwa nga kami nung nakita namin to, sinusuklay ni tita si mama, ganyan na ganyan sila noon. Madalas noon lagi sila nag-aaway na parang aso't pusa pero sila pa rin naman yung magkakampi sa huli. Eto nga si tito, siguro kung ano may iniisip niya, masaya siya para kay tita. Sayang nga lang at hindi niya naranasan to. Kung kaya niya pang sabihin ng mga salitang salamat, kung makikita mo pa yung mga ngiti niya ngayon kasi mga mare, hindi na nila makitang makangiti si tito. At ayan nga, sinusubukan niya pang umayos. Ito nga si mama, nagpipicture sila habang binibidyohan naman. At ayan nga, tingnan niyo naman yung magkapatid. Parang hindi tumatanda Mga mare, 18 pa lang sila. At naalala ko ng mga bata kami, gusto ko nang tumanda pero habang nakikita ko sila, grabe ang tanda na nila. Parang kailan lang ng mga pinapagalitan kami kapag pasaway kami. Mga panahon na palagi kaming pinapagalitan at pinapayuhan. Tipong bantay sarado kami kapag hindi kami natutulog sa tanghali. Pala pinapatulog tayo ng mga magulang natin sa tanghali kasi darating yung araw kahit gusto natin magpahinga, hindi tayo makapagpahinga. Kami nating responsibilidad kaya naman gusto ko na ulit maging bata. Para din mga bata pa rin yung mga magulang namin at mga tita. Ito nga, tingnan nyo naman si mama, may pagkaway-kaway pa nga kami. At si tatay, nakakatuwa kahit papano sama-sama kaming lahat. Hindi pa nga tayo kompleto niyan Kami nagsabi, nung umayos daw yung buhay namin, dumami daw yung mag-anak namin. Totoo lang mga mare, yung mga kasama ko ngayon, kasama ko din yung mga panahong walang-wala kami. Ngayon kahit papano meron na tayo, hindi natin sila pwedeng kalimutan. At eto nga, lahat kami kumakaway. At eto nga si Ate Lerma, pinapakaway si Tito. Pero si Tito nga nakasimangot. Hindi man niya masabi, pero alam kong masaya siya kasi gusto niya lagi nagkakatipon-tipon ng kanyang pamilya. At eto nga, kakain na tayo. Sa totoo lang mga mare, hindi rin talaga kami nananghalian nito. At eto nga, tinikman ko na. Bili na nga lang ako ng luto para hindi na magluto kasi syempre minsan nakakapagod din magluto. Tas ang mahal din ang bilihin ng pangsahod. Alam mga mare, tara kain na tayo ng handa ni tita. At eto nga sa Ate Lerma, kumuha na rin. Yan naman to si Onso, napaka-sexy naman, sana all. Papasalamat talaga ako sa Diyos kahit papano na i-share natin yung blessing sa iba. Hindi lang kila mama, pati na rin sa mga kamag-anak namin na katulad din namin, mahirap. At eto nga, tamang kwentuhan lang lahat. Tapos kanya-kanya na rin ang kuha. Eto nga si Atong, kumuha na rin kasi gutom na rin yan. At eto yung mama niya. Eto nga si Onso, tingnan nyo naman. Kahit papano ay natutuwa si tita sa birthday niya ngayon. At eto nga, nanonood daw sila sa atin. Maraming salamat po. Tumunod nga si Naki, kumuha na rin kasi gutom na rin yan. Sabi ko nga, hindi tayo nananghalian kanina. Natuwa nga mga mare na pwede na natin ito maranasan. Hindi katulad noon, makikikain lang tayo sa may birthday. Hindi naman nila mama afford bumili ng ganyang kadami dati. Lalo na't mas kailangan namin intindihin yung pang araw-araw namin pagkain. Nakatuwa lang yung mga hindi natin nabibili noon kahit papaano nabibili
binibili natin ngayon at nasi-share pa natin sa iba. Ito nga, tamang kain lang lahat ng tao dito. Ang masaya ang puso ko ng mga oras na to na nakikita ko sila nag-e-enjoy. Iwala kasi ako ang pamilya kahit mahirap yung kinagisnan, basta sama-sama walang imposible. Lagi ko ang sinasabi, lahat ng problema ay kakayanin basta magkakasama ang pamilya. Walang iwanan kahit anumang pagsubok na dumaan. Tipong mapapasabi ka na lang, problema ka lang, pamilya kami. Kung mas pinatibay kayo ng problema, ako hindi ko akalain na darating kami sa puntong to. Na naman sana habang malalakas pa yung mga tita ko, sila mama, sila tatay, lahat na nakapaligid sa amin na matatanda na ngayon, na kahit papano makapagbalik man lang tayo sa kanila ng mga sakripisyo nila ng mga panahong mga bata pa sila. Mga panahon na nangangarap lang din sila kaso napagkaitan sila ng mga opportunity sa buhay. So, sa totoo lang, real to, kahit gano'n tayo kasipag, minsan pakaramdam natin walang nangyari sa buhay natin. Papaisip tayo na ang daya ng mundo. Bakit yung iba nakukuha yung mga gusto nila na hindi na kailangan maghirap? Nating mahirap kapag may gusto tayo, ang tagal natin makuha tapos pag-iipunan pa. Minsan hindi pa naibibigay. Ano na naisip natin, lagi natin tatandaan na may rason ng Diyos kung bakit tayo nilagay sa sitwasyon na ganyan. Ito nga, dumating yung cake ni tita kaso late na, dala ng apo niya. Pero okay lang, at least may cake at eto nga binubuksan ko na. Tawa pa nga ako dyan mga mare, hirap na hirap ako buksan. Kala ko inaangat lang yung pala dito sa kabila sa may dulo. Bigla ko lang mga mare na alala. Dati pangharap lang namin makatikim. Ngayon naman napakadami ng blessing na dumadating sa atin katulad ng cake. Ito nga nilagay ko na tong kandila. Tapos si tatay sisindihan, sabi ko mamaya na. Ito na nga si tita kaya naman sinindihan na nga ni tatay para maihipan naman ni tita. Kaya naman makakanta tayo ng happy birthday para kay tita. At ayun na nga nagsisimula na ako magpapalakpak. Nakakatuwa nga kasi mga mare. Dati nakikita lang namin to sa ibang pamilya. At eto nga si tita nakikipalakpak din. Tawa pa nga ako mga mare, sila nagpapalakpak lang, ako tagakanta, halos mapiyok-piyok nga ako, sintonado na nga, hindi pa ako sinabayan. Tingnan nyo naman yung ngiti ni tatay, tawang-tawa. Alam mo, siya ang may birthday. Ang mga nagtatanong po pala kung kailan birthday ni tatay, November 26 po, sabay kami. Ayan nga, tamang palakpak lang ang lahat, at eto, iihipan na ni tita. Tinanapin ko ano wish niya, hindi na niya sinabi. Naman, ayan, inihipan na ni tita, pero sabi ko, ano wish mo? Kaya medyo nilayo ko pa. Hala ko nga hindi sasabihin ni tita yung wish niya, pero ayan nagsasalita siya at secret din mga mare. Tuwa lang ako na nakikita ko si titang masaya. Tingnan niyo naman no, ngiti-ngiti siya. Pit talaga kami kay tita kasi kapitbahay namin sila sa bukid, at sa kanya din kami halos lumaki ng mga bata pa kami. At eto nga ang apo niyang isa, marami siyang apo mga mare, siguro nasa 15. Kaya nakakatuwa nga nag-effort yung mga apo niya para din sa birthday niya. At eto nga si tita, at eto si mama, si Pangit. Ayan nga pagkataas kumain, ayan nakaupo lang, nagkukwentuhan. Yun naman si tita, ngiti-ngiti, may kinakawayan ata. Sabi ko kaway pero parang patawag yung sinasabi niya. At eto nga si Atong. Diyan lang di kami nagsama-sama kaya talaga hindi nawawala ang kwentuhan. At eto nga may pagkaway pa. Na nga rin kaya umuwi na rin tayo mga mare. At syempre kasama si Atong, sabi ko nga maiwan na ayaw. Happy birthday kay tita at salamat sa Diyos.